Sama-sama po nating basahin ang talata po ito, 113 verse 12 to 17. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinuupuan niya. Sinabi niya sa kanila, "Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ganoon nga ako." 14. Kung ako ang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. 15. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo sa nagsugo sa kanya. And last, verse 17, ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Tayo pong latayo mo po. Panginoon, salamat po sa umaga ito. Kami pinagkalooban niyo ng panibagong pagkakataon na makapakinig ng iyong salita na nagbibigay ng buhay sa aming mga spiritual na pamumuhay, Panginoon. Padalain po namin na bigyan niyo kami muli ng panibagong sigla na nagmumula sa iyong salita. At hayaan mo na aming salita ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu, kami, Panginoon, ay makaunawa at mabuksan ang aming diwa sa iyong mga salita. Upang sa gayon, ito po ay aming maisapamuhay at may bahagi sa aming kapwa. Ito po aming samang dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. At po ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Kanina pong umaga, may nakita akong memes sa Facebook. Pagbangon daw niya, natulog siya ulit. Kasi pagising niya, feeling niya pagod siya. Kasi meron ba ditong gano'n? Yung kagigising pa lang pero pagod na kagad. Di ba? Minsan parang kulang pa yung pahinga mo eh. Tama? Pero alam nyo, iba yung kapahingahan na natatagpuan natin sa Panginoon. Amen? Iba yung sigla eh kapag nagkakasama-sama tayong muli. Amen? Sa diwa ng pagsamba sa ating Diyos. Kaya pwede pang itian mo yung katabi mo. And sabihin mo, Happy Lord's Day, kapatid. Amen. Kasi parang pakiramdam ko, parang ang bawat isa ay may kanya-kanyang tinatanaw. Ang sabi nga, malayo ang tingin, wala namang tinatanaw. Mga malalayo ang tingin. Kung tayo po ay naparito upang sumamba sa Panginoon, pwede pa tayong sumigaw ng malakas na Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Okay? Medyo, siguro po, sana nabuhay na yung ating mga diwa. Ang ating pag-uusapan po ay patungkol sa puso sa paglilingkod. Sabi nyo nga, puso sa paglilingkod. Puso sa paglilingkod. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Maaari nyo rin pong basahin sa inyong mga bahay, sa mga tahanan ninyo. Itong iba pang mga talata na ibibigay ko po sa inyo. Mga taga-Galatia 5:13, Mateo 20:28, at mga taga-Efeso chapter 6, verse 7. Amen? Hindi ko na po dadaanan kasi masyado tayong hahaba. Ang paglilingkod sa Diyos ay ginagamitan po ng puso. Sabihin nyo nga, puso. Puso. Nasaan ang ating puso? Narito pa ba? O baka nandito na? Nasaan ang ating puso? Yan po ang ginagamit sa paglilingkod sa Panginoon. Ang taong may puso sa paglilingkod o servant's heart ay hindi napapagod sa kanyang ginagawa para sa Diyos. Amen? Kapag ito yung ginamit mo sa paglilingkod sa Lord, hindi lang po pwede kasi na isip o yung talino. Di ba? Delikado nga pagka puro talino lang yung pinairal mo eh. Kasi pag utang ang pinapairal natin, yun po ay pang makasarili. Iniisip mo ano yung benefit na makukuha mo para dyan, no? Ang galing dyan. Okay? Sabi nga, kung totoong edukasyon ang sagot sa kahirapan, kung totoong edukasyon ang nagbibigay ng mabuting asal sa mga tao, bakit daw mga edukado ang nagnanakaw sa gobyerno? No? Sa bayan. So hindi lang po dapat puro talino.
kailangan meron tayong puso sa paglilingkod. Ang isang taong naglilingkod ng bukal sa kanyang puso, yun po yung higit na kinalulugdan ng Diyos. Amen? Bukal ba sa ating puso yung ating paglilingkod sa Panginoon? Ano ang laman ng puso ng isang lingkod? Lahat ba tayo dito ay naghahangad na maglingkod sa Panginoon? Sa ano pa mang kaparaanan? Hindi naman po dun lang sa pagganta, no? Hindi lang sa pagsayaw, hindi lang po yun yung ministry na pwede nating kabilangan. Ang sabi po rito, number 1, puso sa pagsisilbi. Sabi niyo, pagsisilbi. Sabi po sa Matthew 20 verse 28, basahin ko po sa Tagalog, Mateo 20:28, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ito po yung misyon ng Panginoong Hesus nang siya ay naparito sa ating mundo. Hindi po upang siya ay paglingkuran, kundi para siya yung maglingkod. Hindi siya naparito para maging isang hari na inaantay ng mga Hudyo. Ang inaantay nila isang Mesiyas na malaharing David, na siya yung paglilingkuran bilang hari. Hindi po. Kabaligtaran, ang Panginoong Hesus, siya po ang naglingkod sa mga tao. Siya yung nagpagaling ng mga may sakit. Amen? Siya yung lumapit sa mga makasalanan upang abutin. Ang Panginoong Hesus ay naparito upang maglingkod at hindi upang paglingkuran. Yan po yung tanong na maaari natin itanong sa ating sarili. Bakit ka naririto? Bakit ka lumalapit sa Panginoon? Laging ang iniisip natin yung ating sarili. Ano yung makukuha ko galing sa Lord? Di ba? Maraming tao ngayon umattend ng mga malalaking churches. Kasi doon may nangangaral ng prosperity. Sabi ika nila, pagka ikaw ay nagpatuloy, ikaw ay naging Kristiyano, yayaman ka. Lalo na pag ikaw ay magaling sa pagbibigay. Di ba? Yan po yung kanilang ginagamit upang maakit yung mga tao. Kasi maraming tao po ang nag-iisip, ano yung mapapala ko dyan? What's in it for me? Tama? Pero ang totoo pong lingkod ng Diyos, hindi niya iniisip yung what's in it for me. Sa halip ang iniisip niya, what can I give? Ano yung pwede kong ipaglingkod? Ano yung pwede kong ipagsilbi para sa Lord? Amen? Hindi lang yung parang laging iniisip natin sa Lord para siyang isang genie. Na kapag tayo humiling sa Kanya, ibibigay niya agad yung ating hinihiling. Tama po. Hindi po yun ang puso ng isang lingkod. Sa halip, ang puso ng isang lingkod, yung siya ay naghahanap ng paraan kung paano siya makakapagsilbi. Ang sabi ng Panginoon sa ating binasa sa Juan chapter 13, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Sabi sa verse 15. Imagine ninyo, ang Panginoong Hesus, bagamat siya ay Diyos, siya ay hari ng mga hari sa kalangitan. Pero hinugasan niyo yung paa ng mga apostol. Yung paa na ipinanlakad maghapon, na malamang sa malamang ay napakarumi. Di ba? Yung nilalakaran po nila doon, hindi pa kagaya nitong mga nilalakaran natin ngayon na sementado. So, karamihan po doon, karaniwan ay lupa ang kanilang nilalakaran. So, bagamat may mga kalsada na rin po doon, pero marurumi yung kanilang mga paanan. Sabi, yung tagpo daw na ito nangyari na mga bandang papagabi. No? Hapon na. Sabi, marami na yung mga paa. Nilinisan ng Panginoon upang magpakita sa kanila ng halimbawa ng pagpapakumbaba. Sinaway pa nga siya ng isang alagad. Sabi,
Panginoon, huwag mo pong gawin yan. Nahihiya siya eh. Di ba? Nahihiya siya sa kanyang sarili. Nasabi ng Panginoon, maliban gawin ko ito sa inyo, wala kayong bahagi sa aking ministeryo. Sige po, Panginoon, paliguan niyo na rin ako. Di ba? Ganyan yung tao eh. Di ba? Subalit, ano po ang ibig sabihin itong ating pinag-aaralan sa umaga ito? Tayo po ay tinawag ng Diyos upang maglingkod at hindi para paglingkuran. Tayo ay mga lingkod ng Diyos. Tayo ay narito upang maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Huwag natin isipin lagi na tayo yung boss. Di ba? Minsan parang tayo na yung tayo na yung Diyos. Inuutosan natin ng Diyos na mapangyari yung mga gusto nating mangyari sa buhay natin. Di ba? Pag nananalangin daw tayo, Panginoon, pengi noon. Madalas kumarinig to kay Pastor RJ. Kaya ang Panginoon, hindi na Panginoon, pengi noon na eh. Di ba? Kasi hingi tayo ng hingi. Ang pagsamba ay isang paraan upang paglingkuran ng Diyos. Kapag tayo po ay sumasamba, tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Ang nais ng kaaway, siya yung ating sambahin at paglingkuran. Kaya alam niyo, ang taktika ng kaaway ngayon ay indirect. Hindi kanya pipigilan na pumunta sa church. Pero bibigyan kanya ng pang-distract. Diba? Kahit nasa church ka, may dumi-distract sa'yo. Iba po ang iba yung pagkilos ng kaaway sa buhay natin. Masyadong mapansin na. Amen? Kasi ang gusto niya, siya yung ating sambahin at paglingkuran. Ngayon po, lantaran na yung pagsamba kay Satanas. Hindi na sila nagtatago, hindi na sila nahihiya. Inaampin po nila yung karapatan. Sabi nila, may karapatan din kami. Sumamba kung sino yung gusto namin sambahin. Kaya minsan, alam niyo, meron na rin mga satanista, nagli-lead ng prayer. Doon sa gobyerno, hindi naman po dito, no, pero sa ibang bansa, sa US, pinag-lead ng prayer yung Satanist. Kasi ang katwiran nila, may karapatan din kami. Bakit kayo lang ba ang pwedeng manalangin sa Diyos nyo? May Diyos din kami. Di ba? So ginagawa na rin nilang normal. Nananormalize po yung worship of Satan. At doon makikita niya nalantaran na yung nandun na yung kanilang mga estatwa na may sungay, tapos merong 2 bata sa magkabila. Ganyan po kung kumilos ang kaaway. Kasi noong pa man ay nais na po niyang pantayan ang Diyos. Kaya nga siya ibinagsak ng Panginoon. Mateo 4 verse 10, kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pansinin niyo po, magkasama po yung 2 bagay na binanggit, yung pagsamba at paglilingkod. Kung ikaw ay sumasamba sa Panginoon, hindi pwedeng hindi ka naglilingkod sa Kanya. Kinakailangan meron po tayong ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Sa ano pa mang kaparaanan na maaari po natin gawin. Sino ang pinaglilingkuran mo sa iyong buhay? Yan po ang tanong. Who is your master? Ang Diyos ba? O ang kaaway? O ang sarili mo? Sino ang iyong pinaglilingkuran? Kapag pinagpapalit mo ang gawain ng Panginoon sa mga material na bagay, sino ang naluluwalhati? Kapag pinagpapalit mo yung mga prinsipyo na nakasaad dito sa kanyang salita, hindi mo sinusunod para lang masunod yung gusto mo, sino yung naluluwalhati? Ibig sabihin, sino yung sinasamba mo?
kapag sumusumuy ka sa Diyos? Ang Diyos ba o ang kaaway? Malamang, hindi po ang Diyos, kundi ang kaaway, ang ating pinaglilingkuran. Dalawa lang po yung ating pagpipilian. It's either good or evil. And how will you know what is good? Through the Word of God. Amen? Joshua 1:8. Alam niyo na po yun. Para malaman niyo kung ano yung tama at mali, narito po sa kanyang salita. Sa mga tuwid kung hindi good ang iyong ginagawa, nandun ka sa kabila. Pastor, wala naman akong ginagawa eh. Kapatid, kasalanan pa rin. Kapag alam mo yung tama na dapat mong gawin at hindi mo ginawa, sabi sa aklat ng Santiago, nagkakasala ka pa rin, kapatid. That is called the sin of omission. Sabihin niyo nga, omission. Kasi dalawa po yan. The sin of commission and the sin of omission. Ano yung sin of commission? Meron kang hindi dapat gawin, ginawa mo. Nag-commit ka ng kasalanan. Yun yung sin of commission. What is the sin of omission? Meron kang hindi dapat gawin, ginawa mo naman. Ay may pinapagawa sa'yo, hindi mo nagawa. Yun po yung sin of omission. Kaya kapatid, hindi dahil sa wala kang ginagawa, ay hindi ka na nagkakasala. Tandaan natin, kasalanan po sa salita ng Diyos ang pagiging tama. Yung wala kang ginagawa maghapon, nakatunganga ka lang, nag-aantay ka lang ng grasya, kasalanan pa rin sa Diyos mo. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang tamad ay huwag pakainin. Huwag katulan. Bago na. Diba? Huwag pakainin. Kasi ayaw ng Lord na tayo ay maging tamad. Makikita natin yan sa social media. Kaya po, dumarami din ngayon yung mga tao na may problema sa kanilang timbang. Sino dito may problema sa timbang? Kasi wala ka nang ginawa maghapon, kundi hawak mo lang yung gadget mo. Hindi ka na kumikilos sa bahay. Diba? Pinag-uurong ka ng nanay mo, sabi mo, wait lang. Nagharap pa ako eh. Diba? Kaya ano ngayon ang nangyayari? Tapos sinasabay mo habang nakatutok ka dun sa social media, sa gadget, sinasabay mo pa ng snacks. Diba? Anong problema? Ano nangyayari? Sinisira natin yung ating sarili. Sino ang nag-glorify kapag gano'n? Yung ating sarili, hindi ang Diyos. Amen? Kaya wag mo sabihin, Pastor, wala naman po akong ginagawa. Tandaan natin, kasalanan yung walang ginagawa. Because faith is an action word. Na kung may pananampalataya tayo sa Panginoon, meron tayong gagawin. Kapag mas nagiging importante sa iyo ang iyong sarili kaysa sa Diyos, sino ang naluluwalhati? Ang Diyos ba o ikaw? Kapag mas sinusunod mo ang iyong sarili kaysa sa Diyos, sino ang iyong pinaglilingkuran? Yan lang po yung simpleng katanungan. Kapag mas inuuna mo lagi ang iyong sarili, sino ang naluluwalhati? Ikaw ba o ang iyong Panginoon? Ang sabi nga sa kanyang salita, tayo ay hindi na sa ating sarili. Tayo ay pinili na. Binayaran na tayo ng Panginoon ng kanyang dugo. Hindi na dapat tayo yung master, kundi ang Diyos na ang maging Panginoon ng ating mga buhay. Amen? Alam niyo, sa totoo lang, ang isang alipin ay walang karapatan na magreklamo sa kanyang Panginoon. Noong unang panahon, wala pang mga karapatan niya. Kung anong gawin sa'yo ng iyong amo, wala kang magagawa. Noon, ang mga alipin ay pinagbibili.
Meron ako napanood doon na pelikula, mga negro sila. Isang pamilya, pinaghiwa-hiwalay sila. Iba nakabili sa nanay, iba nakabili sa tatay, minsan pinagsasama, hiwalay yung anak, no? Kapag sila'y binibili ng kanilang, ng mga bibili sa kanila, ng mga mayayaman, mga puti, nakahubad sila, wala silang saplot. Pinipili sila na para lang mga hayop. Ganun po yung mga alipin noong unang panahon. Tayo lang yung alipin na puno ng reklamo sa Diyos. Tama? Tayo lang yung alipin na puno ng pagrereklamo sa ating Panginoon. Lord, bakit naman ganun? Di ba? Ba't hinayaan mo mangyari sa akin to? Lagi natin kinu-question ang kalooban ng Lord para sa atin. Amen? Kaya pagka ganun po ang nagiging sitwasyon sa buhay mo, sino ang nagiging Panginoon? Ang Diyos ba o ikaw? Pangalawa po, again, number 1, ano po yung ating tanong? Ano ang laman ng puso ng isang lingkod? Puso sa pagsisilbi. Hindi ikaw ang pagsisilbihan, kundi ikaw ang magsisilbi. Pangalawa, puso sa pagbibigay. Sabihin nyo nga, pagbibigay. Hindi lang po ito monetary, na hindi lang laging sa pera. Basahin natin, Mateo 25:35-36. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Mahaba pa po yan. Ginawa ko na lang po 2 talata. Ang isang lingkod ng Diyos ay mapagbigay. Sabihin nyo, mapagbigay. Kasama sa ating paglilingkod ang pagbibigay. Merong naibibigay tayo. Hindi lang tayo yung kumukuha. Kailangan po give and take. Ang blessings, kapag sinarili mo, mapuputol po yung cycle. Subukan mo ang isang bukal. Tabunan mo, takpan mo. Hahanap po yan ng ibang lulusutan o dadaluyan. Hindi na yan dun dadaloy. Kasi tinakpan na eh. Di ba? Hanap na yan ng ibang dadaluyan. Ganon din po yung pagpapalak sa buhay natin. Kapag puro tayo pakabig, ika nga ng mga matatanda, ika nga, sabi nila, etong tao to, puro na lang pakabig. Di ba? Ibig sabihin, hindi po magandang ugali yung gano'n. Na lagi tayong puro pakabig. Kailangan meron din tayong naibibigay sa Diyos at sa ating kapwa. Amen? Ito pong talatang ito yung naglalaman ng familiar sa ating lahat. Na kung saan, yung mga tao sa huling araw ay tatawag, Panginoon, Panginoon, papasukin ninyo kami. Anong sagot sa kanila ng Panginoon? Lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Bakit? Dahil hindi nila nagampanan ang puso ng pagbibigay. Hindi tayo nakapaglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay. Lagi lang iniisip natin yung papunta sa ating sarili. Santiago 2:15-16. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi niyo? Hindi po nakakabusog ang salita. Amen? Hindi mo pwedeng lagi sabihin, God bless you, God bless you. Meron nga kami nabasa na quotes. Sabi doon, hindi po sapat yung appreciation through words. You appreciate through gifts. Gifts.
Meron ka talagang physical o literal na bagay na ibibigay sa iyong kapwa. Kasi yung mga congratulations, yung mga good job, madaling ano yan eh. Madali lang ibigay niyan, di ba? Madali rin makalimutan yan. Pero alam niyo yung hindi makakalimutan ng kapwa niyo, they will never forget how you made them feel. Tama? People may forget what you said, but they will never forget how you made them feel. Ano yung pinaramdam mo sa kanya noong mga oras na yun? Kahit ikaw, di ba, tandang-tanda mo pa kung ano yung naramdaman mo. Hindi mo na maalala kung bakit. Pero naalala mo kung ano yung naramdaman mo noong mga oras na yun. Kapag binanggit na tong taong to. Minsan, nalimutan na natin yung nangyari. Pero tanda ko, nagalit ako sa kanya. Di ba? Basta tanda ko lang, inis ako dito eh. Kasi people will never forget how you made them feel. Imagine isang tao, talagang nangangailangan. Binigyan mo ng kanyang pangangailangan, hindi ka makakalimutan yan, kapatid. That is a very powerful and effective testimony to other people. Amen? Kaya kasama po talaga yung ating kayamanan sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Sino po, yung mga apostol, sa tingin nyo ba makakapag-serve sila sa Panginoon nang wala silang inilalabas? Makakapag-serve kaya sila sa Panginoon nang walang kayamanan? Talagang meron eh. Na marami nga sa mga unang apostol, nagbenta na kanilang mga ari-arian para lang makapaglingkod sa Panginoon. Mamaya, dadaanan po natin yan. Baliwala ang ating paglilingkod kung hindi natin sasamahan ng pagsasakripisyo. Amen? Ang paglilingkod sa Diyos ay nangangailangan din ng material na mga bagay. Hindi lang po tayo puro spiritual. Kailangan ay may natutugunan din yung pangangailangan ng mga nangangailangan. Kailangan natutugunan natin yung pangangailangan ng ating iglesia. Lalo na kung sila'y kabilang sa sambahayan ng Diyos. Mga taga-Galatia chapter 6, verse 10. Ito po yung ating reference, no? Yung scripture reference sa ating pangalan ng ating church po ngayon. Mga taga-Galatia 6 verse 10. Kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen? Merong distinction doon sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Amen? Kung yung ibang tao natutulungan mo bakit ito? Diba? Parang ganun lang po. Hindi naman ibig sabihin meron tayong favoritism. Pero mas binibigyan po natin ng pabor, lalo na yung nasa loob ng ating sambahayan. Amen? Ikaw, sinuunahin mo ibang tao o pamilya mo? Siyempre, pamilya mo muna, di ba? Ganon din po sa church. Meron tayong pagtulong na ginagawa sa loob ng church. Meron din pagtulong sa labas. Pero ang mas priority po natin, yung nasa loob muna ng ating church. Amen? Bakit naging mabilis ang paglago noon ng iglesia? Kahit na sila ay dumanas ng matinding pag-uusig, sapagkat ang lahat ay natutong magbigay. Mga Gawa 4:32, nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya, at hindi itinuring ni inuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang ginagawa po nila noon, lahat ng naliligo po nila, ng mga pera, mga salapi, mga kayamanan, pinagsasama-sama po nila, yung tinatawag nilang Apostles' Feet, na dinadala po nila doon yung lahat na kanilang naliligo. At yung mga apostol naman po, sila yung nagdidesisyon kung saan mapupunta yung kanilang pondo. Amen? Yun po ay pinamamahagi sa lahat.
Yung mga walang-wala, binibigyan. Ganun po yung kanilang ginawa. Kaya sabi po doon, sa binasa natin sa mga gawa, 4:32, nagkaisa ang kanilang damdamin at isipan. Hindi nila itinuring na sarili nila yung kanilang kayamanan. Amen? Malaking bagay po kapag natutugunan ang pangailangang material ng isang iglesia. Mas nagiging maluwag ang pagkilos at mas marami ang nakakabot ng mga hallelujah. Subalit kung walang nakukuhang suporta mula sa mga mananampalataya, nagiging mabagal ang pagkilos ng samahan at tumatagal ang paglago ng isang iglesia. Kaya mahalaga po ang ating pagbibigay para sa gawain. Amen? Ganun po ka-importante na tayo ay tumutugon sa pinag-utos ng Panginoon. Dalhin ninyo roon ang inyong mga ikapu. Amen? Hindi namin po ito itinuturo para dumami lang ang ating pondo. Kundi ito po ay kaparaanan ng Panginoon upang tayo po ay pagpalain. Amen? Para sa atin din po ito. Wala pong organisasyon na tumagal nang walang pondo. Sige, hanapan niyo po ako ng anumang organization o samahan nang walang pinag-uusapang pondo. Kahit nga kayo lang magbabarkada eh. Pag lumabas kayo, kailangan merong ambagan. Di ba? Kailangan may maglalabas ng pera. Ano eh, magtitinginan lang kayo, magtititigan. Di ba? Masaya ba yun? Titigan lang kayo? Wala kayong kakainin? Importante magkakasama tayo ha. Basta tayo masaya. Ayan, wala man lang kayong pinagsasaluhan kahit ano. Everything comes with a price. Habang tayo po ay nasa mundo. Sa langit, libre ang lahat. Pero habang nasa lupa tayo, kailangan talaga po natin ng material na bagay. Maging sa ating gawain. Amen? Amen po. Kailangan po natin yung puso sa pagbibigay. Kasama po yan sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit nga po hari, kumukuha rin siya sa kanyang sariling kayamanan para ipaglingkod sa mga tao. Amen? Pangatlo, puso sa pagsunod. Sabi niyo, pagsunod. Mga Gawa 5:29. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Kapag ikaw ay nandun sa bingit ng alanganin, pinapipili ka, so kailangan mo mamili. Pananampalataya ba? O ito? May pinagagawa sa iyo na labag sa iyong pananampalataya. Kaya lang, kailangan mo sumunod kasi utos-utos eh. Diba? Ano mas pipiliin mo? Ganyan po yung nangyari sa tagpong ito. Kina Apostol Pedro. Binantaan po sila ng yung mga humuli sa kanila. Palalayain namin kayo. Basta, huwag niyo na ipapangaral itong Kristo na ito. Ha? Huwag na kayong mangaral tungkol kay Jesus. Anong sabi ng mga alagad? Sumakain ba sila? Sige po, pangako, hindi na kami mangaral. Anong sabi nila? Buong tapang nilang sinagot yung mga sundalo, yung mga nasa mataas na posisyon. Ang sabi nila, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Ganyan ba tayo katapang sa ating pananampalataya? Kaya ba nating manindigan na sumunod sa utos ng Diyos at hindi sa ipinagagawa sa atin ng tao? Kahit boss mo pa yan. Kapatid, lagi kang merong choice. Laging meron kang pagpili. Nasa iyong desisyon. Choice mo yan, kapatid. Kung minsan sinusubok lang po tayo.
Ang tanong, sino ang masusundin mo? Ang sa tunay na lingkod ng Diyos ay marunong sumunod. Ang ating pagsunod ay nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Ang pagsunod ay mas higit na mahalaga kaysa paghahandog. Kanina pinag-usapan natin yung pagbibigay. Hindi pwedeng puro ka bigay. Parang ginagawa mo naman, parang sinusuhulan mo ang Diyos. Oh Lord, basta nagbigay na ako ha. O ginawa ko na to, ginawa ko na yan. Pero hindi ka naman sumusunod sa ipinag-uutos ng Panginoon. Hindi pa rin po yun nararapat sa ating paglilingkod. Unang Samuel 15:22. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog. At ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. For obedience is better than sacrifice. Hindi kailangan ng Diyos yan. Sa totoo lang, hindi kailangan ng Diyos yung ating mga kayamanan. Pero kailangan ng church yan. May bayarin. Di ba pwedeng sabihin sa Meralco, God bless po. So, thank you daw po, sabi ng buong church. So, may letter po kami. Ayan. Hindi po natin may ibabayad yun sa utilities. Hindi natin pwedeng ipambayad yun sa ating mga bills. Pero sa totoo lang, hindi naman kailangan ng Diyos yung kayamanan natin. Bakit niya inutos na magbigay? Anong habol ng Diyos sa atin? Yung ating pagsunod. Yun yung nais ng Panginoon. Yung puso natin ay maging masunurin sa Diyos. At una po yung napapatunayan sa pamamagitan ng pagbibigay. Anong sabi ng Lord dun sa lalaking mayaman? Ang tanong kasi ng lalaking mayaman, Panginoon, paano kung makakamit ang iyong kaligtasan, yung kalangitan? Paano kung makakapasok sa langit? Sabi ng Panginoon Jesus, gawin mo to, gawin mo yan, sundin mo yan sa pumutos. Eh Lord, ginawa ko na lahat yan eh. Yabang, di ba? Maaaring totoo. Pero anong sabi ng Panginoon? One thing you lack. May isa pang kulang sa'yo. Ipagbili mo lahat ng iyong kayamanan at sumunod ka sa akin. Tines ng Lord yung kanyang faith. Kung talaga bang siya ay nakahandang sumunod sa Diyos. Kaya niyang talikuran ang lahat alang-alang sa pagsunod. Amen? Kaya alam, ano nangyari sa lalaki? Tumalikod siya at siya ay lubhang nalungkot at lumakad siya papalayo sapagkat napakarami ng kanyang kayamanan na hindi niya kayang iwanan. Ibig sabihin lang, binigyan na siya ng pagkakataong mamili ng Panginoon. Kayamanan mo o ako? Diba? Pati nauso yung Dota o ako. Kayang ipagpalit ng tao ang Diyos sa kayamanan. Sana po huwag mangyari sa atin yan. Hindi nalulugod ang Diyos sa handog ng mga tao, hindi naman sumusunod sa Kanya. Kung tayo maglilingkod, kailangan natin matutong sumunod. Kaya nga, tagubilin sa atin ng Panginoong Hesus, turuan silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Mateo 28 verse 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y lagi kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito po yung karugtong ng The Great Commission. Go ye therefore and preach to all the nations. Diba? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey. Yan. Turuan ninyo silang sumunod. Kung talagang nais mong maglingkod sa Diyos, nakahanda ka bang sumunod? Hindi tayo pwedeng maglingkod nang hindi tayo sumusunod. Pang-apat po, panghuli, mabilis na lang po ito. Puso sa pagtitiis. Sabi niyo, pagtitiis. Lord, nagbigay na ako, sumunod na ako, may kasama pang pagtitiis. Diba? Bakit ganun?
Bakit kailangan natin matutong magtiis sa ating paglilingkod sa Panginoon? Mga taga-Korinto, unang mga taga-Korinto 15:58. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. For you know that your labor in the Lord is not in vain. Anong sabi pa doon? Maging masipag. Sabihin mo sa katabi mo, maging masipag. Sabi natin kanina, bawal ang tamad. Kapag naglilingkod ka sa Panginoon, kailangan natural sa iyo yung pagiging masipag. Amen? Masipag po ba tayo maglingkod sa Panginoon? O parang tinatamad na tayo? Kasi naman nakakatamad na Yung mga kasama ko doon Kapatid, ang puso ng isang lingkod ay mayroong kasamang pagtitiis. Amen? Kailangan mong tiisin. Ang isang naglilingkod sa Panginoon ay matiisin. Kung hindi nagtiis ang mga unang alagad, kung hindi po sila nagpakasipag, hindi sila nagpakapagal, maaaring hindi po nakarating sa atin. Amen. Maaaring natagalan pa. Pero dahil sa kanilang mga pagtitiis, pagsusumikap, na kahit sila ay inuusig, kahit wala silang pera, ikinulong, yung iba sa kanila pinatay, pinahirapan. Kung walang pagtitiis, ay walang paglilingkod. Amen? Kasi ang paglilingkod po, talagang may pagtitiis yan. Sa trabaho mo, nagtitiis ka, di ba? Kahit below minimum yung sahod. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, siya yung may-ari ng lahat, na kayang ibigay sa iyo ano man yung nais mo, na ayon sa kanyang kalooban. Pero ayaw mong pagtiisan. Titiisin mo lang naman yung ugali ng isa't isa. Ganyan po talaga sa paglilingkod, may kasamang pagtitiis. Kahit maging sa ating pakikisama, pakikitungo sa ating kapwa mananampalataya. Hindi lahat ay magugustuhan mo ang ugali. Tama? Hindi lahat magugustuhan mo yung ganito yung muna nito. Di ba? Laging labag sa sa gusto mo Kapag tayo daw ay humiling sa Panginoon ng patience, hindi yan magic na ibibigay sa Lord. Magkaroon ka ng patience. Ano bibigay sa ng Lord? Yung circumstances, yung isang sitwasyon, kung saan matetest ang iyong patience. Diba? Kaya nga tinawag na pasyente yung mga nasa ospital, yung may sakit. Kasi pagpapasensyahan mo talaga yan. Hirap bumangon, hirap kumain. Ano ba? Kailangan mong kumain para gumaling ka Diba? Matuto tayong magtiis at magpasensya sa ating kapwa. Amen? Kasi ang isang lingkod, mayroong puso ng pagtitiis. Ang isang lingkod ng Diyos kailangan na manatiling matatag at hindi natitinag. Ibig sabihin, hindi tayo tumitigil sa paglilingkod sa Panginoon. Ano man ang mangyari. Patuloy pa rin tayong naglilingkod sa Diyos. Ano man ang maging sitwasyon. Hindi tayo nakabase doon sa sitwasyon. Lord, ang lakas ng bagyo Lord, kasi mga gano'n. Kasi dami nating excuses sa Lord. Pero pag sa work natin, wala tayong pake. Diba? Basta papasok tayo. Bakit? Kasi pag di ka pumasok, wala kang sweldo. Hindi ka kakain. Masyashort ka sa body. Diba? Pero bakit pag sa Lord, ang dali lang natin ipagsantabi, ipagwalang bahala. Kapatid, kailangan natin matutunan ang magtiis. Patuloy pa rin tayong maglingkod sa Diyos. Mahirap man o maging hawa ang sitwasyon. Kaunti man o marami.
Dahil alam natin na hindi masasayang ang ating pagpapagal para sa Diyos. Sa Lord ka lang makakapagtrabaho nang alam mong hindi masasayang ang pagtatrabaho mo. Sa boss mo, mag-OT ka, OTY, ang kapalit. Diba? Sayang. Hindi ka naman tagapagmana ng kumpanya. Kapatid, bakit ganyan ka kung... Diba? Sobrang ka magpahalaga sa trabaho mo, pero ang Lord hindi mo pinapahalagahan. Hindi naman natin sinasabi, huwag yan ang pahalagahan yung trabaho. Pero sinasabi natin, yung contrast, no, yung difference ng ating ginagawa para sa Lord at para sa tao. Bakit mas mahalaga sa atin yung ginagawa natin para sa tao kaysa para sa Diyos? Amen? Alam natin hindi masasayang yung pagpapagal natin para sa Panginoon. Ano mang kaparaanan ng paglilingkod, tiyak nagagantimpalaan tayo ng Diyos. May nakakakita man o wala. Huwag kang malungkot kung walang nakakita. Mas natutuwa nga ang Lord pagka may ginawa ka para sa Kanya na hindi mo ipinaglalantaran. Diba sabi niya, pag kayo'y nagkaloob, huwag niyong gayahin itong mga Pariseo at yung mga mayayaman. Ipinag-iingay nila ang kanilang pagbibigay, yung kasing kanilang ganito po, yung lagayan ng kanilang kaloob. Yung hugis ng parang trompeta. Para siyang gano'n, no? Ganun po yung hugis niya. Kapag may naglaglag ng barya doon, maingay. Pag mas maraming barya yung nilaglag, mas maingay. Ganun yung ginagawa nila. Talagang pinag-iingayan nila. Para pag nakita ng tao, yung dami yung binigay nila. Diba? Ano mas kinalulugan ng Lord? Yung tahimik na naglilingkod sa Kanya. Amen? Hindi mo na kailangan videohan. No? Para lang magkaroon ng views. Yung iyong paglilingkod sa Panginoon. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito, dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak natatanggap ng gantimpala. Mateo 10:42. May mga panahon na kailangan nating magtiis bilang isang lingkod ng Diyos. Ang paglilingkod ay hindi parating madali. May mga panahon na mahirap lalo na kapag nag-iisa ka na lang. Doon talagang masusubok ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Yung para bang pakiramdam mo, iniwan ka na ng lahat. Ikaw na lang, yun ang titira. Kapatid, kasama mo ang Diyos. Sa anumang pagsubok ng buhay sa ating paglilingkod sa Panginoon, feeling mo man, nag-iisa ka na lang. Lagi mo tandaan, nariyan ng Diyos na kasama ka. Amen? Magpatuloy ka dahil kasama natin parati ang Diyos. Pinangako niya na hindi tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Pangalawang Timoteo 4 verse 5, ito na po tayo magtatapos. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Amen. Amen po. Parang wala na po ata akong kausap. No? Ba't ganyan ang mga Kristiyano? Pagka pinag-uusapan na pagtitiis, kung paghihirap sa paglilingkod, natatahimik tayo eh. Pero pagka tungkol sa blessings, yan, buhay na buhay tayo. Kapatid, ang buhay Kristiyano ay hindi laging madali. Yan po ang dapat natin maunawasan. Kaya tayo dumaranas ng pagtitiis upang tayo ay patatagin sa ating pananampalataya. Amen? Kung ano ang pinangako mo sa Diyos na gagawin mo, tuparin mo. Kung nangako ka na maglilingkod ka, maglingkod ka ng lubos. Diba sabi doon sa binasa natin, tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod.
Hindi pwedeng half-half lang. Kasi Lord, half-half lang yung blessings na natatanggap ko eh. Kaya half-half lang din yung paglilingkod ko. Ito lang muna. Diba? Kailangan paglingkuran natin ng lubos ang Panginoon. Gawin mo ang lahat ng iyong makakaya. Ibigay mo ang lahat ng kaya mong ibigay alang-alang sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. Magpakatatag ka at maglingkod ng buong puso. Amen? Sabihin nyo ka, buong puso. Kung nais mo na maglingkod sa Panginoon, unahin mo magkaroon ng relasyon sa Kanya. Amen? Ayusin natin yung relasyon natin sa Lord. Dahil hindi po biro ang paglilingkod sa Diyos. Hindi po yan isang libangan. Hindi po yan pampalipas oras lang pag wala kang magawa. Wala kang magawa sa bahay, makapag-church na. Diba? Pero pag busy ka, hindi ka mahagila. Pag marami kang pera, nasan ka? Kaya pong lahat ay tumayo sa ating panalangin. At nawa po, ang lahat ay pagkalooban ng Panginoon ng pangunawa sa ating pong pinag-aralan na hindi po birong bagay ang maglingkod sa Diyos. Ito po ay nangangailangan ng puso ng isang lingkod na handang magsilbi, handang magbigay, handang magtiis. Kaya hingi natin sa Panginoon na pagkalooban tayo ng puso ng isang lingkod o ng servant's heart na kagaya ng ipinakita ng Panginoon sa atin. Na bagamat siya ay Diyos, ay pinili niya magpakumbaba alang-alang sa atin. Tayo po'y manalangin, Panginoon, patawarin niyo nga po kami. Kung hindi ka namin napaglingkuran ng lubusan sa aming buhay. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung nakukulangan kami, Panginoon, sa mga pinagkakaloob mo sa amin. Kaya hindi rin namin maibigay ng lubos ang aming sarili para sa iyo. Nahahati po ang aming atensyon sa pagbibigay ng luwalhati sa iyo, Panginoon. At mas luluwalhati po namin ang aming mga sarili. Panginoon, dalangin po namin sa umagang ito na ipagkaloob mo sa amin ang puso ng isang lingkod nang merong pagsisilbi at hindi lang iniisip ang aming sarili. Dalangin namin, Panginoon, na ano man yung meron kami, Panginoon, ito po ay mapagamit namin alang-alang sa iyong gawain. Dalangin namin, Panginoon, na matuto kaming magbigay at ipagamit ang aming kayamanan, ang aming oras, ang aming lakas upang makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Hangad namin, Panginoon, na ikaw ay mapaglingkuran. Subalit hindi namin alam, Panginoon, na sa aming palang buhay ay mas napaglilingkuran namin ang aming sarili kaysa sa iyo. Panginoon, dalangin namin na magkaroon kami ng puso ng pagsunod sa iyong salita. At mas lalo pa namin unawain ang iyong salita upang matupad namin ang lahat ng nilalaman ng iyong salita, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin na pagkalooban mo kami ng puso na matiisin, matiyaga, at masipag na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Na anumang sitwasyon ay hindi magiging hadlang upang ikaw ay aming paglingkuran. Panginoon, dalangin namin na gawin mo kaming maunawain sa aming kapwa, sa aming mga pagkakaiba-iba. At matutunan namin intindihin ang sitwasyon ng iba at hindi lang po yung aming pangsariling kalagayan. Panginoon, palaguin mo kami sa bagay na ito, Panginoon. Palalimin mo kami sa iyong salita. Na hindi po ito tungkol sa amin. Kundi, Panginoon, lahat ng ito ay tungkol sa iyo. Ang aming paglilingkod ay para sa iyo at hindi po ito para sa aming sarili o sa kung sino pa man. Salamat po, Diyos, dahil iyong ipinaunawa ang salita sa amin sa umagang ito patungkol sa paglilingkod.
Salamat po Diyos, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Mari na po tayong maupo. Okay, para po sa ating announcement, tutuloy na po. Purihin ng Panginoon. Sabihin natin, purihin ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Amen. Ayan. So next time, iaasahin ko na po itong announcement para sa iyo. Okay? So for the month of September, wala naman po tayo masyadong nailatag na gawain for this month. Okay? So antabay na lang po tayo dun sa ating mga magiging announcement. Pero on the month of October, yan po yung paparating ang ating Pastor's Appreciation Month. Okay? So sineselebrate pa rin po natin ang pagkilala, pagtanaw sa ating mga pastor, pagkilala sa kanilang mga pagpapagal, pagtitiis alang-alang sa gawain. So pagandaan po natin itong Pastor's Appreciation Month. So ano pa man yung ating pong kayang